taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an. Ikaw nakakita, nakadungog o nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod na kalinaw, tinuod na hustisya ug tinuod na kalipay? Ikaw magasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pitila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw mihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipingsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. Dito sila pagadugukan din ni karon o doon natay nag-chat na to dari, no? Ang iyang chat mga pinangga kumakaigsunan medyo English ni nga pagkasulti niya. Nya dili na to i-mention yung pangalan kay kabalo ko ang iyang pangalan nga gigamit o sa ka kanang dili tinuod nga pangalan, no? Kanang kabalo ka sa Facebook mga igala pwede lang usab-usabon na mapangalan. Pero anyway, it's not important there. Ang importante mga igala ang iyang question mo bura kayong pangutana mga kaigsunan, dali ra kay ning tubagon. Romans chapter 10:4 matod pa niya. Chapter 10 verse 4. For Christ is the end of the law unto righteousness to everyone who believes. So ang nya na din siya pangutana din, is the believers or unbelievers? So kini nga pangutana mo bura gyud kay ni mga higala. So tingali mo bura po rin siya tubag. Okay? Ang Roma Kapitulo 10, versikulo 4, si Kristo mo ang katapusan sa balaod, o ngadto sa pagkamatarong sa tanan o matag-usa nga nagatuo. So sa ito pa kung nagatuo ka, sa pagkamatarong diha kang Kristo, si Kristo may nagtapos sa balaod. May katapusan sa balaod. So ang iyang pangutana, ang SDA magtotoo ba o dili? Kaya kung ang SDA magtotoo, di wala na balaod. Natapos na ang balaod. Muna iyahang kabalo ko ani nga logic mga higala. So muna iyahang punto. Pero kung nagtuo ka nga doon na pa'y balaod, so meaning unbelievers ka. Maunay ka ng argumentum mga higala ni ini nga pangutana. But anyway, we'll make this very so simple. Himutan ng sayon ra gyud kaayo pagsabot sa tanan nato mga kaigsunan. The answer is yes. The Seventh-day Adventists are believers of Christ. Are believers of the righteousness of Christ. Ang Seventh-day Adventist Church nagatuo kang Kristo nga personal nga maluluwas. Nagatuo nga si Kristo mao ang bugtong anak nga gipadala ning kalibutan. Sumala sa Juan Kapitulo 3, versikulo dinhi sa kamundo ni mga balang kasulatan. Juan Kapitulo 3, versikulo 16. No, simple kani nga versikulo, everybody can recite and can memorize this verse. Og matod pa mga pinangga ko mga kaigsunan sa Roma 3:16, kay gihigugma gayud seryos ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon.
So pinagi kang Kristo, mabatnan nato ang kinabuhing dayon. Pinagi kang Kristo, mabatnan nato ang kaluwasan, kaya di man ta malaglag kung mutuo ta kaniya. So the question sa itong igsuon, are Seventh-day Adventist believers? The answer is yes. Tiruod na, yes. Magtotoo, believers ang Seventh-day Adventist. Pero kung ang question niya mga higala, kung mo padayon sa siyang pagpangutan nga, then why still do you believe that the Ten Commandments are still there? Nga nagtuo pa mo nga napang napulo ka sugo. Una-una mga pinangga kong kaigsunan para masayod ka, alang sa imong kasayuran. Lahi ang balaod, maghisgot gani ang balaod o sa ngalan ani. Mayon gani ang balaod o law, okay? Law, meaning to say, sa Griego ana niya is nomos. Okay? Pero moingon gani ang balaod o commandments. Okay? Commandments. Ang gilitok ana niya sa Griego is entoli. Entoli. Okay, sayo ra kay hinumduman. Dili ta na paghisgot og balaod sa napulo ka sa Biblia nagpasabot og napulo ka sugo. Dili po tanang paghisgot og kasugo ang paghisgot og balaod nomos ato pa, that is referring to the general term of the law. General term of the law. Ang commandments, it is a specific referring to the Ten Commandments. Okay. So, ang pangutana karon pinangga kong kaigsuonan. Kanang pag-ingon nga, if you love me, keep my commandments. Kamundo na'y bala ang kasulatan atong basahon sa English Bible, King James Version. Okay? Basahan ninyo John 14:15. Nagkanayon dinhi. If you love me, keep my commandments. Kanang commandments nga gilitok dinha sa Griego, entoli na, dili na siya nomos. Entoli. But pasabot, that is referring to the Ten Commandments. Kanang, if you love me, keep my commandments. Og mobalik ta sa kining gitawag og Romans chapter 10 verse 4, ang gisgutan dinhi is law. For Christ is the end of the law unto righteousness to everyone who believes. So, atong masabtan mga higala, kapamilya nga nagpaminaw karon, pinangga kong kaigsuonan. Nga ang gisulti ni San Pablo, si Kristo ang katapusan sa balaod. Naigamay na tong bikil nga to ang i-point out. Ang nasa utok sa mga tao, nga dili ganun mabantay sa napulo ka sugo. Una, they want to refer this law to the Ten Commandments. Number 2, they want to refer that Jesus Christ has ended the law. Okay? Duha ka punto ang ilahang bote pasabot. Gusto nila ipasabot nga ang kining balaod nga gisgutan dinhi nagtumbok sa napulo ka sugo. Number 2, gusto nila nga ipasabot nga Christ is the end of the law. Gusto nila ipasabot nga Christ has ended the law. Sa Bisaya pa, si Kristo ang katapusan sa balaod. Unya nagnasilaw na huna nga kining nga balaod mao ang napulo ka sugo. Og si Kristo, matod pa si Kristo ang katapusan sa balaod, gusto nilang litokon sila hang dila nga si Kristo maoy nagtapos sa balaod. Doon ay kalainan. Mingon ka nga si Kristo maoy nagtapos sa balaod, o mingon po ka nga si Kristo maoy katapusan sa balaod. Doon ay kalainan. Kay kung mingon pa nga si Kristo maoy nagtapos sa balaod, tama. Wala na'y balaod, kay gitapos na ni Kristo. Ang balaod po nga gisgutan ni dili na pulo ka sugo, kundi usa ka balaod nga diin general term. Okay. Aron mo mutuo nga
dili napulo kasugo ang gitapos ni Kristo. Sukwahi sa inyong hunahuna sa kadaghanang protestante nga si Kristo nagtapos sa balaod. Ngano man, kung doon na may mga balaang kasulatan, atong ablihon sa Matthew chapter 5, English Bible. Atong basahon mga pinangga kong kaigsunan. Matthew chapter 5 verse 17 and 18. Okay? Og 19. Medyo tas-tas di gamay pero ato nang basahon. English Bible. Think not that I come to destroy the law or the prophets, but I come, and I am not to come to destroy, but to fulfill. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one title shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least of the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called the great in the kingdom of heaven. Bantayan ninyo ha, alang sa imuhang kasayuran o sa atong kasayuran tanan. Ang Matthew 7 versikulo 17, ang Matthew 5 versikulo 17, 18, 19. Tulo ang gisgutan. Number 1, the law and the prophets. Kanang the law and the prophets, ang but pasabutan niya is the Pentateuch, the first 5 books of Moses. Sa ito pa, that is general term, more general than the law nga termino. Okay. 18. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one little or one title shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Kani nga law nga gisgutan dinhi, it's nomos, general term of the law. Ikaduha na. Ikatulo, verse 19. Whosoever therefore shall break one of these least commandments, ently. So tulo ang gisgutan dinhi. Okay. Actually, si Kristo nag-apply siya og kanang from general to specific. Ang iyang presentation is from general to specific. Why? Sa Bisaya, ayaw ka mo pagunahuna nga mianhi ako ron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Wala ko mianhi ron sa pagbungkag apan sa pagtuman. So sa gituman ni Kristo ang law and the prophets. Or law or the prophets. May law or the prophets or law and the prophets, that is Pentateuch, but pasabot the first 5 books of Moses. Sa ito pa, pag-ingon ni Kristo nga wala kumani aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Sa ito pa, wala kumani aron sa paglapas sa 5 kalibro. 5 kalibro ni Moses. Kaya kaniyatong panahon na, ang ilang ginagamit kasagaran was all the Pentateuch. Nalay na dugang sa ubang pa mga libro nila ni sa mga propeta guban pa. So, in other words, kung sabto nimo ang life ni Kristo ning kalibutan na nga mahimong atong example, nga mahimong atong sulundan, nagkinabuhi siya sa tanang nasulat sa Pentateuch. Tanang nakasulat sa Biblia, kumbaga, sa atong kapanahonan karon. Pero nitong panahon na was only the Old Testament ang buot niya ipasabot. Kanang uban mo ingon sila nga, wala naman ang napulo kasugo kay sa daang tugon naman na siya. Christ keep it. Gibantayan na ni Kristo mga higala. Kaya nga naman, wala siya maniros pagbungkag sa balaod o mga propeta, but pasabot, iyang gituman ang mga sinulat sa mga propeta. Gituman niya ang Old Testament. Gituman niya ang Pentateuch. Sa ito pa ang kinabuhi ni Kristo, wala magsupak sa napulo kasugo. Wala po siya musupak sa mga seremonyal nga balaod. Wala po siya nisupak sa balaod sa mga panglawas nga dili mo kaog baboy kuban pa madulumtanan. Kanang mga balaura, kanang tanang mga balaod nga nakasulat sa Pentateuch mga higala, gituman na ni Jesus Christ. Iyan ang gituman. Now, wala kumuanhi aron sa pagbungkag kundi sa pagtuman. Let's go to verse 18. Yan naman ni Kristo og pasabot nga specific diay. Piho diay iyang pasabot.
Verily I say unto you, till heaven and earth pass, and one jot or one title shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Matud pa ni Kristo, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo, nga samtang ang langit ug ang yuta magapadayon, walay bisag usa ka tulpok ni usa ka kudlit nga pagasayloan hangtod ang tanang gikan sa balaod matuman. So balaod yung gisgutan, dili na Pentateuch, dili na Law and the Prophets. Balaod na sa to pa, out of the Old Testament scriptures. Nga iyang gituman, iyan na pong gi-emphasize ang balaod. So mga kag balaod, it is nomos, general term, either ceremonial or moral. Okay? The ceremonial, mao tong halad-halad o karnero. The moral is the Ten Commandments. So duhang yang gisgutan din nga balaod, mga ordinansa, mga seremonya, o ang napulo kasugo. Nga kinahanglan pagatumanon, samtang magalungtad ang langit o ang yuta. Nga walay pagasuluan bisan sa katulpok o sa kakudlit, tanan tumanon, matod pa ni Jesus Christ. Pag-abot sa 19, na more specified pagyud, napiho pagyud pag-ayo kay matod pa ni Kristo, whosoever therefore shall break one of these least commandments, bisan kinsa nga nagabuak sa usa ni ini ka mga kasuguan, entuli na ang hisgutan. This is already referring to the Ten Commandments. Bisan kinsa nga nagabuak sa isa ni ini nga mga kasuguan, and shall teach men so, og magatudlo ni ini ngadto sa mga katawhan, he shall be called the least of the kingdom of heaven. Pagatawgon siya nga iwit sa kingharian sa mga langit. But whosoever shall do and teach them, bisan kinsa nga nagatuman ni ini, nga nagapanudlo ni ini, the same shall be called great in the kingdom of God. Siya nga nagatuman o nagapanudlo sa kasuguan. Kasuguan ha, dili na siya nomos. Dili na siya Law and the Prophets. Ang gitarget ni Kristo nga iyan nagyugitaga gibukaton pagayo, mauna ang entuli, ang napulo kasugo. Ang iyang gisgutan. Nga matod pa niya, bisan kinsa nga nagalapas nini o niya nagapanudlo, isipon siya ng iwit sa kingharian sa mga langit. O kinsa po ito nagatuman o niya nagapanudlo, isipon nga great in the kingdom of God. So sa ato pa, kumbaga, ang mga nanudlo, nagtuman sa balaod o niya nanudlo, sila ang bantugan sa kingharian sa mga langit. Katong igo lang moingon nga, naay napulo kasi pero wa na tumana, o ka itudlo pag gadi na tumanon, they are called the least. Ang uban moingon sila nga, mas may na lang kuan pastor ka ng the least or iwit, basta makasulod. No, di man makasulod ang iwit. Basahan ninyo ang parabol sa 10 virgins sa Mateo Kapitulo 25. Ang 5, andam, nakasulod. Ang katong 5, nga wa makasulod, buang-buang, matod pas Biblia, nangita o kanang lana, kanahutdan silang lana, pag-abot nila dito, naiwit sila, so na sila kasulod. Wala sila kasulod, sumalas pa sa parabol. So, ayaw mo pagtuo nga kung iwit mo, makasulod gihapon mo. No. Dili mo makasulod. Dili makasulod ang iwit. Ang katulang great in the kingdom of heaven, mao lang makasulod. Aron mo tuo tan-awan ninyo ha, kinsa ang wala makasulod sa gingharian sa mga langit. Sumala pa sa Pinadayag 22. Kamando na yung mga balaang kasulatan. Pinadayag Kapitulo 22. Tanawan ninyo. Kinsa ang wala makasulod sa gingharian sa mga langit. Nga matod pa sa Mateo 25, mautong mga buang-buang, ng mga iwit. Pero sa Biblia, kinsa ang wala makasulod, ang uban moingon nga, ay, mga daotan magutog yung wala makasulod, pastor. Tinuod bitaw. Daotan bitaw yun. Pero tanawa sila kung si binuhatan sa mga taong daotan. Pinadayag 22:14, bulahan sila nga nagalabas sa bisti aron makabaton sila sa pagpahimulos sa kahoy nga gihatag sa kinabuhi sa pagsulod sa syudad agi sa mga pultahan. So ang this is a figurative of speech. Figures of speech nga ang makasulod sa gingharian sa mga langit kadto lang nagalabas silang bisti. But pasabot nagalabas sa dugo ni Kristo diha sa pagkamatarong silang kinaiya. Okay. So kinsa man ang dili makasulod nga naara sa gawas,
Ang naalang sa gawas mga pinangga kong kaigsuonan, mauni sila atong basahon. Sa gawas anaa ang mga iro og ang mga lumayan og ang mga makilawason og ang mga mamumuno og ang mga magsisimbag mga Diyos-Diyos og ang tanang nahagugma og nagabatasan sa pagpamakak. Ako si Jesus mao ang nagpadala kaninyo sa akong manulunda uban ni ining pagpanghimatuod alang sa mga iglesia. Ako mao ang gamot ug ang kaliwat ni David. Ako mao ang misidlak nga bituon sa kabuntagon. So si Kristo giyan ko niya, ako'y nagpamatuod ani. Nga naa sa gawas ang mga iro, iro man tong di kasulod di ay pastor, lagi. Di gani kasulod ang mga iro no, mga lumayan. Di gyapon kasulod sa gingharian sa mga langit. Ug ang mga makihilawason, di ba kanang pakihilawas na bawal man na kay adultery man na? Di ba ang adultery usa ka bahin sa napulo ka sugo? So sa ato pa kining mga makihilawason nga mga tao, kining mga adulterous people, dili kasulod sa gingharian sa mga langit kay ang pananaw sa Dios kanila sama sila sa mga lumayan, sama sila sa mga iro. So sa ito pa, wa ni sila magtuman sa napulo kasugo. Kinsa pa man, og ang mga mamumuno, ang mga kriminal, mga murderers, dili kasulod sa gingharian sa mga langit. So kining mga mamumuno, kining mga makihilawason, mga naglapas sa napulo kasugo, mga tao ning sama sa mga lumayan o mga iro, di kasulod sa gingharian sa mga langit. Kinsa pa man, og ang mga nagsimbag, mga Diyos-Diyos, dili kasulod sa gingharian sa mga langit. So kining mga nagsimbag mga Diyos-Diyos naglapas sa napulo kasugo. Mga taong mga kriminal naglapas sa napulo kasugo. Mga taong nga makihilawason naglapas sa napulo kasugo. Sama sila sa mga lumayan o mga iro nga dili kasulod sa gingharian sa mga langit. Ug ang tanan naghigugma sa pagpamatasan o sa batasan sa pagpamakak. Di ba nag-ingon ang balaod nga di ka mamakak? Biatong kwentahon na ang di kasulod sa langit ang nagapamakak. The law said, the 10 Commandments said, thou shalt not bear false witnesses. Kinsa pa di makasulod, mga mamumuno, murderers. Ang balaod nag-ingon, thou shalt not kill. Ang napulo kasugo. Nagsimbag Diyos-Diyos, ang napulo kasugo, nagsulti, di ka magbaton og laing Diyos sa tubangan ko. Di ka magbuhat og linilok nga larawan aron pagayukbuan o pagasimbahon. So, kanang mga tawhanan nagpulos na sa naglapas sa kasuguan. Mga makihilawason. So naglapas gyapon sa kasuguan, gipakasama sa mga lumayan ug mga iro nga dili makasulod sa gingharian sa mga langit. So tama ang giingon sa ni Kristo sa balaang kasulatan nga ang dili kasulod sa gingharian sa mga langit kadtong naglapas sa napulo kasugo. Mautoy dili makasulod sa gingharian sa mga langit, mga pinangga kong kaigsunan. Okay. Now, balik ta sa Romans 10:4. Okay? Matud pa, for Christ is the end of the law unto righteousness. Si Kristo maoy pagkatapos o si Kristo mao'y katapusan sa balaod. So ang katapusan sa suba, unsa may katapusan sa suba? May na mangutada ko ninyo. Ang katapusan sa suba, dagat. Kung na ka sa dagat, nawala ba ang suba? Wala, nagyapon. So kung si Kristo mao'y katapusan sa balaod, kung nanak kang Kristo, nawala bang balaod? Nagyapon. Wala mawala. Diba? Ako explain ninyo ha. Paminawan ninyo pagayo. Okay? So, para sa kasayuran sa tanan, mao ni, doon ay duha ka klaseng end sa Grigo. Una, kanang gitawag og end nga telos. Kanang end nga telos mga higala, no? End sa English pero sa Grigo telos. Ang but pasabot ana niya is objective. Objective but pasabot ang tumoy, ang sangputanan
Na po isa ka klase nga end sa balaod, end sa Grigo, nga ang buot ipasabot, iskatos, ang buot pasabot sa iskatos, final. Okay. O sa man ang buot pasabot anang final? Wala na ang buot pasabot sama panalitan. Nagtanaw ka og salida. O nya, maingon dayon ang film The End. So kana nga end, pag human niyag ingog end, wala na. Kaya nga naman, end. Katapusan na siya. Pero maingon gani kang ang katapusan sa suba, dagat, wala magpasabot nga ang dagat, kaya na naman ka sa dagat, wala na suba. Nagya po ng suba. Ang dagat lang may katapusan sa suba. Buti ipasabot, ang tanang tubig nga gikan na sa sapa, paingon sa dagat. Gabiyahe ka from Davao to Cagayan de Oro. Muagi ka sa dalan nga Sayre Highway. Babay ngalan ana nga dalan, Sayre Highway o Bukidnon Road. So, kana nga dalan, kanang Sayre Highway, ang katapusan ana Cagayan de Oro City. Pag abot nimo sa Cagayan de Oro City, nawala ba ang Sayre Highway? Wala. Naghihapon. Nagpabilin gihapon ang dalan. So mao gihapon nga si Kristo ang katapusan sa balaod. Wala magpasabot nga si Kristo ang nagtapos sa balaod. Ato ta sa seremonyalo. Ang seremonyalo nagsulti kung makasala ka, magkuha kag tukmo, salampate, imong ihalad kung pobre ka. Pero kung dato ka, arang-arang imong panginabuhi, middle class ka, karniro imong dadon aron ihalad. Kung mas dato pagyud ka, baka ang imong ihalad. Basta kay dunay dugo. Dunay dugo ang imong ihalad. Nya kana ra pong mga malinis nga mga mananap ang gi-require sa Dios. Sa mga langgam, mga malinis nga mga langgam ang gihalad. Di ka basa og dunay uwak nga giapil paghalad, kwaknit or banog or agila nga giapil paghalad. Wala. Kaya nga naman, bisan sa ilang mga matang, wala. Kaya nga naman, ang gipahalad gamit ang mga langgam kini nga mga pwedeng kaunon kay malinis at tubangan sa Dios. Ako, I don't say nga ang pato wala giapil sa paghalad. Wala lang ko kabasa. Ako excited ko makabasa nga ang pato gigamit sa paghalad sa tabernakulo para mapuriba na ako nga ang pato pwede kaunon. But pasabot ang pato limpyo kay sa Deuteronomio 14 versikulo 11. Ang kaunon na to katong mga ceremonially clean birds. Katong mga limpyo ceremonically. Sa to pa ceremonically clean birds, but pasabot katong mga birds nga gihalad sa tabernakulo, mao toy pwedeng kaunon nga mga langgam. Og maingon siya mga matang. Ang manok, apil man siya sa buntog, apil siya sa quail. So, ang pabo po na apil po siya sa quail. So, limpyo na sila nga mga langgam, pwede lang kaunon. Ako, wa ko mag-ingon ha nga walay pato nga giapil sa paghalad ha. Wala lang ko kabasa. So, hopefully, nang hinaot ko to don't offend sa mga taong mga pato. Aron ko di po ko maka-offend ninyo kay maraban ninyong kalagutan sa kuha. So, wala lang ko kabasa. Manang dili ko moingon nga wala gyud. Tingali wala pa nako makit-i. Mag-study pa kog dugang. Okay? Og naa bagay pato giapil paghalad sa tabernakulo. Kay kung naa man gyud di tama ang doktrina or theology nga ipakaon ng pato kay giapil paghalad sa tabernakulo. Ato po ta sa karnero, walay baboy giapil. Karnero lang. Karnero, kanding. So, katong pwede lang pong ihalad, pwedeng kaunon, mara po ihalad kay kana maghugi panghalad mga kapamilya nga nagpaminaw karon. Kaunon maguna po sa mga pari, sa mga saserdote. Ipakaon po na sila. So, ang punto din hikaron, kung ipakaon sa ilaha,
Kung doon ay baboy nga ihalad, makakaon sila apil. Kung doon ay kabayo nga ihalad, makaon nilag apil ang kabayo, in which dili man ipakaon ng baboy, di pa ipakaon ng kabayo. So walay kabayo, walay kanang baboy nga gihalad. Kaya nga naman, kay kauno na sa mga pari niya, di ba masugot ang Ginoo magkaon ana. The same with the birds. Kato na po mga birds nga mga pwedeng kaonon, mora po gipahalad kay kaonon po to sa mga pari. Huwag ihalad to nila. So ato masabtan din kung doon ay pato nga gapilo halad, entonces gikaon po sa mga Hudiyo ang pato kay kaonon man sa pari ang gihalad nga pato. Diba? Manang ayaw ko na yung ingnaha nga bag-o kong doktrina. Dili na bagong doktrina, wala lang ko kabasa nga ang pato giapil paghalad. Ana lang. Moro na, di ko kabasa di ay masuko di mo nako, ayaw mo kasuko sa ako, kaya wala ko kabasa. No? Balik ta sa punto. Kaning mga halad nga seremonyas, balaod sa paghalad. Ang sangputan anis ilang pagtuo, mao si Kristo, mutuo mo sa dili. Tunan na itong balang kasulatan. Ang katapusan ani, ang tumoy ani, but pasabot, si Kristo. Ang objective sa paghalad, mao si Kristo. So, tama ang giingon ni San Pablo nga, ang katapusan sa kasuguan, mao si Kristo. Padayon ta sa ceremonial nga balaod, ang pari, ang high priest. So, nagtudlo gihapon sa katapusan nga to kang Kristo. Ang tinapay nga walay libadura, nagtudlo gihapon paingon kang Kristo. Ang kahayag sa tabernakulo, 7 candle lampstand or 7 lampstands, nagtudlo gihapon kang Kristo nga mao ang the light of the world. Ang katong insinso, nagtudlo gihapon sa gugma ni Kristo. Ang katong mga dugo nga gisablig sa most holy place, nagtudlo gihapon kang Kristo. Sa to pa, ang tanan nga mga naghimo adto nga nagtuman ni adto nga balaod, nahatod silang tanan paingon kang Kristo. Nadala sila ngadto kang Kristo. So tama ang giingon ni San Pablo, si Kristo ang katapusan sa kasuguan. Sa napulo kasugo pod mga higala, alang sa imong kasayuran. Kung tumano nimo napulo kasugo, unya makasala ka. Kamando na yung mga balang kasulatan, tanaw na to sa Juan Kapitulo 4 or 1 Juan. Kapitulo 3, versikulo 4 nagkanayon, ang tanang naghimog pagpakasala, naglapas sa kasuguan. So kung nakasala ka, maglapas gyud ka sa kasuguan. Kung naglapas ka sa kasuguan, nakasala gyud ka. Kung makasala po ka, asa man ka padulong. Sumalag yapon sa 1 Juan Kapitulo 1, versikulo 9, nagkanayon, kung isugit ang atong mga sala, siya kasaligan og makatarunganon nga mo tungod niya na mo pasaylo siya sa atong mga sala o magahindo kanato gikan sa tanang pagkadili matarong. Okay? Sa ato pa ang napulo kasugo, kung moingon ang napulo kasugo nga nakasala ka, dito kaya po ka mo tapos kang Kristo. Kaya nga naman, si Kristo may final mo pasaylo sa imong mga sala. Dili man ang napulo kasugo may mo pasaylo sa imong mga sala. So, ang napulo kasugo may muhatod ni mo nga to kang Kristo. Abay tingala bitaw ko ninyo no, nga nung nakaila mo ni Kristo nga wa man ka mo'y napulo kasugo. May mo ampo mo nga Ginoo, Jesus Christ, pasaylo ami sa among mga sala. Bingpos Kristo, asa man ka nakasala? Nga wa na magkay balaod, wa na magkay napulo kasugo, di ba? Okay, hinuktukan na ninyo na pagayo. Wato ta sa Galacia Kapitulo 3. Aron mas masabtan pag yun na ito pagayo. Galacia Kapitulo 3, versikulo 24. Niya. Atong basahon mga pinangga kung kaigsunan. English Bible. Wherefore, the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. Matod pa ni San Pablo, wherefore busa ang balaod, sa to pa nomos, general term of the law, sa to pa either ceremonial or ordinance or
Ten Commandments ang bot pasabot, was our schoolmaster to bring us unto Christ. So ang kasuguan, maseremonial man, paingon ka kang Kristo. Kay ang tanan nimong gibuhat dito sa seremonial nga balaod, nagtudlo man paingon kang Kristo, naghatod man kanimo paingon kang Kristo. Sa napulo ka sugo por kung makasala ka, muadto mo po ka ni Kristo kay mga kagpasaylo. So man ang nag-ingon si San Pablo nga wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ. So the purpose of the schoolmaster is not a teacher. Actually, nagtuo mo sila nga kada kunong schoolmaster, teacher daw na, principal daw na, nya si Kristo nag-ingon man siya nga I am the great teacher. So wala na tong karaan nga teacher nga napulo ka sugo, napataka lang yun mo. Dili yun yung tao na teacher ambot pasabot sa schoolmaster. Kaya sa Grigo, gigamit niya is paidagogos. Paidagogos meaning to say, yaya. Yaya nga magbutudlo gihapon siya pero dili siya schoolmaster, dili siya teacher, dili siya principal. Yaya siya sa bata. Siya ang mag-alam-alam sa bata nga mo eskwela nga dili mahadlok sa teacher. So sa siya ang mutulak sa bata nga sige eskwela ka dito, total ka ng teacher, buutan man na ang teacher. Masuko lang na siya di ka kabalo, pero tuluan ti kadaan para pag-abot dito kabalo na ka. So mo na trabaho sa schoolmaster. Dili siya teacher, yaya siya sa bata. Siya ang mag-atiman sa bata, siya ang mag-agak sa bata. Mo na nga sa Bisaya, sakto ang gilitok sa Bisaya. Na may mga Bisaya nga Biblia din na atong basahon sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 24. Tama ang gilitok sa Bisaya nga Biblia. Nga matod pa, okay, niya na ka na yun. Busa ang kasuguan na himong atong magtatagad sa pag-agak nato nga to kang Kristo. So mag-aagak ang napulo kasugo. Ang seremonyalo mag-aagak siya. Kining mga balaod sa nga nakasulat sa Pentateuch, sa Law and the Prophets, mao ni ang muagak ka nato paingon kang Kristo. Di ba? Okay. So nag-anam nagkaklaro. So pag-ingon ni San Pablo nga Christ is the end of the law, but pasabot, kung magbantay ka sa tungod sa kasuguan, mahatod ka ngadto kang Kristo. Mahatod jud ka ngadto kang Kristo kung magbantay ka sa kasuguan. Okay? Now, so dinhi mga pinangga kong kaigsunan, ato masabtan ang punto dinhi karon. Muli-li na po daw ta sa Roma Kapitulo 3, versikulo 19 ug 20. Roma Kapitulo 3, versikulo 19 og 20. Niya nagkanayon atong basahon. Kamuro na yung mga balaang kasulat. Kini mo tubag ni siya sa pangutan na kinsay under the law. Kinsay naa sa ilalom sa balaod. So kinsa man ni sila ang nahimong under the law. Ang nahimong under the law, mao ni matod pa sa Roma 3:19 ug 20. Karon nahibalo na kita nga bisan unsay gisulti sa kasuguan, kini gisulti ngadto sa mga anaa sa ilalom sa kasuguan. Aron ang matag usa ka baba masapungan ug aron ang tibuok kalibutan mahisakop ilalom sa paghukom sa Dios. So imong sabton nga bisag unsay gisulti sa kasuguan, sumala pa San Pablo, gisulti ni sa kasuguan ngadto sa mga tao nga nailalom sa kasuguan. So kinsa may under the law? Ingon sila nga kanang Adventist pastor mo ni under the law. Alak ka. Oh, kanang Adventista mo ni na under the law. Kaming mga Protestante dili mi under the law. Ang nagtuman maoy under the law. Anong na under the law naman hinong nagtuman? Ang Biblia nagsulti. Si San Pablo nagsulti sa Roma 3:19 matud pa niya. Karon nahibalo na kita nga bisan unsay gisulti sa kasuguan, kini gisulti ngadto sa mga anaa sa ilalom sa kasuguan. Pag ingon sa napulo kasugo nga di ka magpatay, kinsa iyang gisultihan? Ang nagpatay ug ang wala nagpatay, ang gustong mo patay ug ang dili gusto mo patay. So kinsa iyang gisultihan nga nagkanayon dili ka magpatay? Pag ingon sa kasuguan nga dili ka manapaw, kinsa may iyang gisultihan? Ang gusto manapaw, ang nagplanong nagmanapaw, o ang dili gusto manapaw, mayang gisultihan.
Pag ingon dili ka mangawat, kinsa may gisultihan nga di ka mangawat? Pag ingon nga hinumduman mong adlaw ang ipapulay, kinsa ang gisultihan nga hinumduman ng adlaw ang ipapulay? Di ka tong nakalimot. May ang gisultihan. Okay. Now, busa ang under the law, ang mga tao nga under sa balaod sa Dios, ilalom sa kasuguan, kadtong mga tao nga naglapas, mga tao nga wala pa magtuman sa kasuguan. Kaya nga naman, versikulo 20, kaysa atubangan sa Dios, walay tao nga pagamatarungon pinaagi sa pagtuman sa kasuguan, kay pinaagi sa kasuguan, nagaabot tinuon ng kahibalo may tungod sa sala. So tinaw kayo, klaro kayo, kaigsunan. Nga ang napulo kasugo, igo lang siya musulti nimo, nga nakasala ka. Pero ang mupasaylo sa imuhang mga sala, si Kristo sumalapas sa 1 Juan, Kapitulo 1, versikulo 9. Nga kung musugit sa itong mga sala nga to kang Kristo, takos siya, matarong siya, kasaligan siya, nga mupasaylo kanimo. Mauna ang statement mga higala, nga ang Diyos, mupasaylo siya sa mga taong nakasala. It's not the 10 Commandments who can forgive our sins. The only thing that the 10 Commandments can do, ang mahimo lang sa napulo kasugo, is to condemn you, condemn me, condemn the sinners. O kinsay nakasala iyang ikondenar, pero ang grasya nga mo ay mapakamatarong ka na to, mao ang dugo ni Kristo. So let's go all to Christ. Sa to pa, the law is the end. Christ is the end of the law. Sa to pa, si Kristo ang tumoy sa balaod. Buti pasabot, ang balaod, ang sangputan sa balaod, mao si Kristo. Ang uban lagi, may nga, rasa na napulo kasugo. Wala na ko ni napulo kasugo. So meaning, kung wala ni napulo kasugo, di walay sala. Di ba ang sala mo may paglapas sa kasuguan? So kung wala na napulo kasugo, so wala na tayo sala. Kung wala tayo sala, kinahanglan pa rin tayong manluluwas. Wala na tayong makinalang manluluwas. Na kinahanglan pa rin tayong grasya. Wala na tayong makinalang o grasya, kaya wala man tayo sala. Nya ang grasya si Jesus Christ man, so wala tayong mag-need ni Jesus Christ. Mabitang mausubon ko, matingalag yung ko kayo. Ngano nga kamo, ngano nga mga protestante, niduol mo ni Kristo nga wa man mo yung mga sala. Asa man mo nakasala mga protestante? Nga ang napulo ka, ang sala mo may paglapas sa napulo kasugo. So asa mo nakasala nga wala namang kahamoy napulo kasugo. Muna dili ko makasabot kaninyo. I hope ma-explain po nung tanan ninyo diri sa radio for the sake sa itong mga listeners. Naon tayo mo dare kaninyo pag-explain nga kami nakasala mi bisag wala mi napulo kasugo. Ang among sala dito sa moni-moni nga balaod. So, kaming mga 70 Adventist, tungod sa napulo kasugo, nakailamig unsay sala. Kaya matud pa ni San Pablo, paminawa ha. Ang 70 Adventist ug si San Pablo pareho. Nakailaog sala gumikan sa napulo kasugo. Okay, Roma, Kapitulo 7, versikulo 7. Matud pa ni San Pablo, nan unsa may ikasulti, atong ikasulti, nga ang kasuguan mao ang sala, palayo ka na, ngani, kung dili pa ang kasuguan, dili unta ako makailag sala. Dili unta ako makailag unsay pangibog kung ang kasuguan wala mag-ingon nga dili ka maibog. So tinaw kayo ang gisulti ni San Pablo mga pinangga kong mga naminaw nga kung walay napulo kasugo di sa kailag sala. Kami po mga Adventista del Séptimo Día nga mga miyembro di po mi kailaog sala kung wala pa napulo kasugo. So ang napulo kasugo igo mutugan nimo nakasala ka, pero kung makasala ang tao, kung na-feel na nimo nakasala ka, di ka mo atos na pulo kasugo ng mga pagkamatarong. Di ka mo atos na pulo kasugo aron mangayo og grasya og kaluoy aron mapasaylo ang mga sala. Dito ta padulong kang Jesus Christ nga mao ang atong pangayuan o pasaylo sa atong mga sala. So kanang iyon nga Christ is the end of the law, but pasabot ang napulo kasugo mo end dito kan Jesus Christ. So si Kristo ang tumoy
Si Kristo ang katapusan sa napulo ka sugo. Dili kay si Kristo maoy nagtapos sa napulo ka sugo. Okay? So, ang Ginoo magapanalangin kanimo, ang Dios magauban kanimo og maghatag kanimo dugang kalig-on ug kadasig. Okay? So, wala naman tay panahon mga higala sa ato ang tulmanon. Gusto lang ako ipabalokan ninyo nga pwede mo mosalmot para sa ining uban nag-text dere. No, pwede mo mga mag-text mo dere sa ako 0917-115-7459. Usbo nako 0917-115-7459. Pwede po nga mag-chat mo sa Israel Believer. Pwede po. O alang sa mga donations, katong gusto lang po mo donate kay ang atong buhat mga kaigsunan kakinalan man tag para mapadayon ni mga maintenance sa kuryente, sa wear and tear, mga pesa, sa tuang mga gamit sa radio station o ang atong mga towermen, no? So, kung gusto mo mo donate, doon na tayo pamaagi. Pwede mo magpadala sa inyong donations direct to the Security Bank. Security Bank. Kung doon ay Security Bank sa inyong lugar, pwede mo muadto dito, ingnon lang ninyo nga The Loud Cry Ministries Incorporated. Unya bank account number 0401-033-449-001 Security Bank, Davao City, Rizal Branch. So bisag na mo sa Manila, na mo sa ubang bahin sa Pilipinas, pwede mo direkta og deposit sa Security Bank kung gusto mo nga motabang sa tumbuhat. Hinaot nga, hikapon mo sa balang espiritu nga, mupadayon mo sa pag-support ni nga buhat. Ipadala ninyo usbon ko sa The Loud Cry Ministries, bank account number 0401-033-449-001 Security Bank, Davao City. Pwede po og namin mga friends, mga kaigalaan, po doon na po'y naminaw na to via apps, no? Or via app, LCM app, dinhi sa nagkaranglaing mga lugar sa kalibutan. Pwede po mo magpadala pinagi sa The Loud Cry Ministries dollar bank account number. Okay? Doon ay dollar bank account number ang LCM. 101-9400-73780. So, matud pa rin 101. Muna ang bank account number sa dollar bank account number. 101-9400-73780. Okay? Thank you so much. Kung gusto po nyo idirekta nyo padala sa itong treasurer nga si Mrs. Marites Amimita, pwede mo contact mo siyang number. Doon na siya cell number. I-text ninyo siya, ma'am, si or sister, nabakay Gcash number, kaya dito may maghulog si mong Gcash number. 0965-429-6761. Wa ko mag-ingon mo na yung Gcash at tawagin ninyo siya diya. Kontakan ninyo siya ng number. 0965-429-6761. O pwede po nga sa Gcash number ni Mrs. Mary Ann Medidas. Si Mrs. Mary Ann Medidas, doon na po sa cell number 0917-718-0269. So, pwede po mo magpadala kaniya nining ang mga numero. Okay? So, pwede po mga higalag kay so na kanapanahon sa mga fellowship na dito po niyo ihatod. Kaya naman dito ang treasurer nagapang resibo during the time. Okay? So, salamat kay kaninyong tanan sa inyong walay undang nga pag-support. Salamat po kayo sa tanan itong mga pasyente nga napanalanginan sa Ginoo, nagagamit mo og Tyresol o renal boost. Nay uban diri nga nagsuka na, tanang isulod sa tiyan, nagsuka na, isuka tungod sa kataas sa kreya. O hopefully, ubas tabang sa Ginoo na abtan sa renal boost, primero pa lang, ikaduhang tumar, wala na niya gisuka ang maong mga herbal capsule nga renal boost. O hopefully padayon nga mag-regular ang iyahang mag-moderate or mag-normal ang iyahang kriya. Okay? So salamat kay kaninyong tanan. God bless you and more power to you. Ug ang Dios magauban kanunay. Wa na magitay oras ang alam lamang kanimo nga akong kapamilya ug kan Jesus Christ nga atong great provider. Ako sabi inyong kapamilya ni ulipon sa pagwali sa may balita. Pastor Israel Believer first magingon kanimo samtang ang tao mo hilak magkiglalis ug magkiglantugi kana nagpasabot nga wa pa siya kakubsi sa iyang paglaom.
Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat. Ang Dios magabantay, magalipay ug magapanalangin kanimo mao'y among pag-ampo. Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon ug kaligon sa mga sanga niini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro ug adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Pilia ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibugol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o uban pang mga balatian. Ayaw ka balaka, kay adunay solusyon ni ang tanan. Aliana ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Ang Thyresol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Usapain niyo, Deolat. Palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vigilis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitolio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.